Tiffany's POV. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang basong malamig na tubig at pilit pinapakalma ang sarili. 2 linggo na lang at nakatakda niya ng isilang o mas tamang sabihin, isuko ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Isa siyang surrogate mother. Alam niya ang kontrata, alam niya ang limitasyon. Hindi sa kanya ang batang to. Siya lamang ang nagsilbing kanlungan para sa anak na isang mayamang kliyente na hindi kayang magbuntis. Ang perang makukuha niya rito ang gagamitin niya para sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na ina at para na rin sa kanyang kinabukasan. Ngunit, bago pa man sumapit ang taktang araw ng kanyang panganganak, ay napaaga ang kanyang pagsilang dahil sa matinding stress. Sa isang pribadong klinika na pinondohan ng kliyente, isinilang niya ang isang napakagandang sanggol na lalaki. Ayon sa kontrata, agad na kukunin ang kinatawan ng kliyente ang bata pagkalabas nito at ganon nga ang nangyari. Kahit gumagapang sakit sa kanyang puso, hinayaan ni Tiffany ilayo sa kanya ang sanggol na hindi man lang niya naitabi sa kanyang dibdib. 1 linggo matapos siyang makalabas ng ospital, pilit niyang ibinalik ang normal na takbo ng kanyang buhay. Ngunit tila may kulang, may bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan sa klinikang yon. Tok, tok, tok! Nagulat siya nang makarinig ng mararahas na katok sa kanyang pintuan. 11:00 na ng gabi, walang sino mang bumibisita sa kanya sa ganitong oras. Agad siyang tumayo at lumapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya, ngunit walang sumagot. Sa halip, narinig niyang mabilis na mga yabag ng paa na tila patakbong lumalayo sa koridor ng apartment. Kinakabahan man, dahan-dahan niyang pinihit ang susi at binuksan ang pinto. Laking gulat niya na makitang walang taong nakatayo doon. Ngunit nang ibaba niyang kanyang paningin, literal na napatakip siya ng bibig upang pigilin ang isang malakas na tili. Isang basket ang nasa sahig, sa loob noon, nababalot ng mamahaling kumot ang isang sanggol na mahimbing na natutulog. Mabilis siyang lumuhod at hinila ang basket papasok sa kanyang silid bago muling isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalis ang nakatakip sa mukha ng bata. Kilala niya ang mukhang ito. Kahit isang saglit lang niya itong nakita sa klinika, hindi niya malilimutan ang hugis ng ilong at ang mahahabang pilik mata ng batang isinilang niya. "Anak, bulong niya rito?" Maya-maya ay may napansin siyang isang puting sobre na nakasilid sa gilid ng kumot. Agad niya itong binuksan at binasa. "Iyo na ang batang yan. Huwag mo na lang itatanong kung bakit. Palakin mo siya malayo sa lungsod kung ayaw mo mapahamak siya at ang pamilya mo. Nakatatak na sa birth certificate na ikaw ang ina. Huwag mo na kaming gambalain." Kagad tumulo ang luha niya. Paano nagawa ng totoong ina na itapon ang sarili nitong anak na parang isang basura? Pagkatapos magbayad ng milyon-milyon para sa surrogacy, iiwan lang pala ito sa tapat ng kanyang pinto? "Huwag kang mag-alala, maliit na anghel." Hinagkan niya ang noo ng sanggol. "Kahit di kita tunay na anak, hindi kita iiwan. Poprotektahan kita." Pagkalipas ng 3 taon. "Mommy, tingnan mo po ang drawing ko!" Masayang tumakbo ang 3 taong gulang na si Tyron patungo kay Tiffany na kasalukuyang nagluluto ng hapunan. Agad siyang lumuhod upang salubungin ang yakap ng bata. Si Tyron ay lumaking napakagwapo, matalino at may mga matang tila may taglay na misteryo. Sa nakalipas na taon, tinago niya si Tyron sa probinsya sa piling ng kanyang ina habang siya naman ay nagtatrabaho sa Maynila upang tustusan ang kanilang pangailangan. Tuwing weekend lang siya nakakauwi at sa bawat sandaling kasama ang bata ay ginto para sa kanya. "Wow! Napakaganda naman ng drawing ng baby ko. Sino itong 2 malaking tao?" Nakangiting tanong niya habang pinupunasan ng pawis sa likod ng bata. "Ikaw po ito, Mommy. Tsaka si Daddy." Inosenteng sagot ni Tyron habang tinuturo ang drawing na isang lalaking nakasuit. Napatigil siyang bigla. Isang sampal sa kanya ang marinig ang salitang Daddy mula sa bata. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung sinong lalaking nagbigay ng similya para sa surrogacy noon dahil confidential lahat ng records. Ang tayong alam lang niya ay pangalan ng babaeng kliyente na nakipag-ugnayan sa ahensya, si Chloe Vance. Noong nakaraang taon, naglakas loob siyang mag-apply bilang executive assistant sa Buenavista Group of Companies, ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Hindi niya inaasahan na matatanggap siya at mas lalong hindi niya inaasahan na doon niya matatagpuan ang kasagutan sa ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang kanyang boss, si Arthur Buenavista, na mayamang CEO, ay ang kasintahan na walang iba kundi si Chloe Vance.
Nang una niyang makita si Chloe sa opisina ni Arthur, halos mawalan siya ng malay sa takot at gulat. Ngunit napansin niyang hindi siya namukhaan nito dahil sa pamamagitan lamang ng mga abogado at ahensya ang kanilang komunikasyon noon. Doon din niya napagtantong isang masakit na katotohanan, si Arthur Benavista, ang lalaking nakatakda sanang maging ama ng batang iniwan sa kanyang pintuan. "Mommy, bakit ka po umiiyak?" tanong ni Tyron habang hinahawakan ang kanyang pisngi. Mabilis siyang nagpahid ng luha at ngumiti. "Wala ito, anak. Napuwing lang si Mommy sa usok ng niluluto ko. Halika na, kain na tayo." Habang pinapanood niya na kumakain si Tyron, isang mabigat na pasanin ang dagan sa kanyang puso. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa tabi ni Arthur. Nakikita ang pagiging strikto ngunit may mabusting puso ito. Ilang beses niyang gustong sabihin kay Arthur na may anak ito, ngunit natatakot siya. Natatakot siya na baka kapag nalaman ni Arthur ang totoo, kunin nito sa kanya si Tyron at higit sa lahat, natatakot siya kay Chloe. Dahil alam niya, may masamang balak ang babaeng yon kung bakit na tinapon ng bata. Kinabukasan, maagang pumasok si Tiffany sa Benavista Group. Bit-bit ang folder, pumasok siya sa malawak na opisina ni Arthur. Naabutan niya to na nakatayo sa harap ng glass wall, nakatanaw sa mga nagtataasang gusali ng Makati. "Good morning, sir. Ito na po ang mga pipirmahan ninyong dokumento para sa expansion sa Cebu." Humarap si Arthur sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na bihirang makita na ibang empleyado maliban kay Tiffany. Sa nakalipas na isang taon, naging kanang kamay niya si Tiffany at unti-unti nakaramdam si Arthur ng kakaibang kapanatagan. Sa tuwing kasama ang sekretarya, "Thank you, Tiffany. Have you eaten breakfast?" "Opo, sir. Tapos na po." Medyo nauutal na sagot niya. Agad na lumapit si Arthur at kinuha ang folder, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkadikit ang kanilang mga daliri. Tila napasong mabilis na binitawan ni Tiffany ang folder, dahilan upang malaglag ang ilang papel sa sahig, kasama na isang maliit na litrato na aksidenteng nasingit niya sa kanyang mga gamit. "I'm sorry, sir. Ako na po," tarantang sabi niya, at agad na lumuhod upang pulutin ang mga papel. Ngunit mas mabilis si Arthur. Naabot nito ang maliit na litrato bago pa man to makuha ni Tiffany. Napatigil si Arthur habang nakatitig sa larawan. Ito ay larawan ng isang batang lalaki na masayang tumatawa habang may hawak na laruang kotse. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng mukha nito. Naramdaman ni Arthur ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Tumingala siya sa babae na ngayon maputla na ang mukha. "Sinong batang to, Tiffany? Bakit? Bakit kamukhang kamukha ko siya ng bata ko?" Mabilis niyang inagaw ang litrato mula sa kamay ni Arthur. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinisiksik to pabalik sa loob ng kanyang bag. "Sir Arthur, pasensya na po. Pamangkin ko po yan." Nauutal na pagsisinungaling niya. Iniiwas niya ang kanyang mata upang di mabasa ng lalaki ang takot na nagbabadya roon. "Marami po talagang nagsasabi na nakakahawig ninyong pamangkin ko, pero nagkataon lang po siguro." Binitawan ni Arthur ang hawak nitong ballpen at dahan-dahan sumandal sa kanyang swivel chair. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, hindi kumbinsido sa naging sagot ng sekretarya. "Pamangkin? I didn't know you have a nephew, Tiffany. At kung nagkataon lang to, masyadong pamilyar ang mukhang yon. Parang nakakita ko ang sarili kong mga larawan nung ako'y 3 taong gulang pa lamang." Anito sa kanya. "Malaking karangalan po para sa pamilya namin na makatambal sa itsura ng isang Bonavista, sir." Pilit ang ngiting sagot niya habang inaayos sa mga nalaglag na dokumento sa ibabaw ng lamesa. "Kung wala na po kayong kailangan, babalik na po ako sa desk ko para ihanda ang mga natitira pang papeles para sa inyong meeting mamaya." Hindi pa man nakasasagot ang lalaki, bigla nang bumukas ang pinto ng opisina. Isang maalingas-ngas na halimuyak ng mamahaling pabango ang agad na pumuno sa silid. "Arthur, babe!" Pumasok si Chloe Vance. Nakasuot to na isang pulang designer dress. Ang kanyang mahabang buhok perpektong nakaalon at ang mukha nito'y puno ng kolorete na nagpapakita ng karangyaan. Ngunit sa likod na magandang mukhang iyon ay ang isang mapagmataas na ugali na alam na lahat ng empleyado sa Bonavista Group. Agad lumapit si Chloe kay Arthur, hinagkanto sa pisngi bago bumaling sa kanya nang may mapanghamak na tingin. "Oh, you're still here, Secretary. Can you leave us for a moment? May mga importanteng bagay kaming pag-uusapan ng fiancé ko." "Yes, Ma'am Chloe, lalabas na po ako."
Magalang na tugon niya, bagaman sa loob-loob niya ay nag-aalab ang halo-halong emosyon. Ang babaeng ito, ang babaeng nasa harap niya ngayon ang siyang dahilan kung bakit halos gumuho ang buhay niya. Ito ang babaeng nag-abandona kay Tyrone sa kanyang pintuan. Nang tuluyang makalabas si Tiffany at maisara ang pinto, agad na umupo si Chloe sa gilid ng mesa ni Arthur. Hinahaplos ang braso ng lalaki. Babe, I was thinking about our wedding preparation. Kailangan na natin i-finalize ang catering at ang guest list. Ayoko magmukhang nagmamadali tayo kahit ng totoo, matagal ko na itong hinihintay. Tumingin si Arthur sa babae, ngunit walang bakas na matinding emosyon sa kanyang mga mata. Chloe, alam mo namang abalang kumpanya ngayon sa expansion sa Cebu. Tsaka hindi ba't napag-usapan na natin to? We will corporate everything once the business is stable. Business again? Pagmamaktol ni Chloe sabay irap. Palagi na lang kumpanyang inaasikaso mo. Paano naman ako? Paano naman ang magiging pamilya natin? Ilang taon nang nakalipas mula nang, alam mo na, nang mawala ang pagkakataon nating magkaanak. Napatitig si Arthur sa bintana. Muli, sumariwa sa kanyang isip ang masakit na alaalang yon. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Chloe noon na ang sanggol ay sinilang ng kanilang surrogate mother ay pumanaw dahil sa isang komplikasyon sa puso pagkapanganak pa lamang. Iyon ang opisyal na kwentong pinamukha sa kanya ni Chloe. Ang kwentong binuo nito kasama ng klinika upang pagtakpa ng katotohanan. Ang hindi alam ni Arthur ang sanggol ay hindi pumanaw at mas talong hindi niya alam ang lihim na ginawa ni Chloe sa tulong ng kalaguyo nitong si Brian. Pinagpalit ni Chloe ang similya ni Arthur sa similya ni Brian upang ang sanggol na isisilang ng surrogate mother ay maging anak nila ng kanyang kalaguyo. Sa pag-aakalang sa kanila pa rin mapupunta ang yaman ng mga Buenavista kapag kinilala to ni Arthur. Ngunit nang ipanganak ang bata, nagkaroon na malaking gulo sa klinika. Nalaman ni Chloe mula sa isang doktor na nagkaroon ng pagkakamali sa proseso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mismong sariling egg cell ni Tiffany ang nagmatch at ang similya ni Arthur ang tunay na nagbunga dahil sa kapabayaan ng laboratorio. Sa takot na mabuking ang kanyang maitim na balak at ang katotohanan na hindi kayang magbuntis ni Chloe, napagpasya niyang ipatapon ng bata sa tapat ng pinto ng surrogate mother habang pinaniwala niya si Arthur na pumanaw ang sanggol. Babe, nakikinig ka ba? Untag ni Chloe habang hinahawakan ang mukha niya. Oo, nakikinig ako. Walang buhay na sagot niya. Lumayo siya ng bahagya at tumayo. May mga kailangan pa akong pirmahan na dokumento. Chloe, kung maaari iwan mo muna ako rito. May gagawin pa ako? Naiinis si Chloe ngunit pinilit pa nitong magtimpi. Hinagkan niyang muli si Arthur bago lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa koridor, nakita niya si Tiffany, seryosong nag-e-encode sa kanyang computer. Isang kakaibang kaba ang biglang gumapang sa puso ni Chloe habang nakatitig sa sekretarya. Bakit parang pamilyar ang mukha ng babaeng to? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit di niya direktang hinarap ang surrogate mother noon dahil sa mga legal na kinatawan, may mga larawan siyang nakita sa lumang file. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping yon. Imposible. Wala nang issue ng surrogacy at ang batang yon, sigurado kung hindi nalilitaw pa. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Arthur. Ang imahe ng batang lalaki sa litrato ni Tiffany ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng labi, lahat ng yon tila sumisigaw na isang katotohanan na pilit itinatago sa kanya. Dinampot niya ang kanyang intercom at pinindot ang linya patungo sa kanyang pinagkakatiwalaang security chief. Mark, pumasok ka sa opisina ko ngayon. May ipapagawa akong pribadong investigasyon. Ani niya bago tinapos ang tawag. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung sinong batang nasa litrato ni Tiffany at kung bakit pakiramdam niya ay may dugong Buenavista na dumadaloy sa mga ugat nito. Mabilis lumipas sa mga araw, ngunit ang isip ni Arthur nananatiling nakakadena sa larawang nakita niya sa kamay ni Tiffany. Kahit anong sipag niya sa pag-aasikaso ng mga multi-milyong kontrata ng Buenavista Group, ang mga inosenteng mata ng batang lalaki ang nakikita niya sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. May kung anong lakas na humihila sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi niya kailanman nararamdaman para sa kahit kanino, kahit kay Chloe. Pasok! Seryosong wika niya nang marinig ang mahihinang katok sa pinto ng kanyang opisina. Bumukas ito at bumungad si Mark.
ang kanyang pinagkakatiwalaang security chief na dating intelligence officer. Isang folder ang bitbit nito at sa seryosong mukha ni Mark, alam niya na may dalatong mabigat na balita. Sir Arthur, ito na ang paunang sulat sa background check na pinagawa niyo tungkol kay Miss Tiffany Cabrera. Panimula ni Mark habang maingat na inilalapag ang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Agad niyang binuksan ang folder. Tumambad sa kanya ang mga dokumento ng kapanganakan, mga record sa pag-aaral at ang kasalukuyang tirahan ni Tiffany. Ngunit ang mabilis kumuha ng kanyang pansin ay ang mga nakalakip na litrato na kuha nitong nakarang weekend lamang sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Laguna. Ayon sa investigasyon ng mga tauhan ko, tuwing Biyernes ng gabi, pagkatapos ng trabaho dito sa kumpanya, agad sumasakay ng bus si Miss Cabrera patungo San Pedro, Laguna. Doon nakatira ang kanyang may sakit na ina at ang isang 3 taong gulang na batang lalaki. Pagpapatuloy ni Mark. Napatitig siya sa isang malinaw na litrato. Kuha to sa isang maliit na bakuran na may tanim na mga halaman. Doon makikita ang batang lalaki na masiyang tumatakbo habang hinahabol ng isang makulay na bola. Sa susunod na larawan, buong pagmamahal na nakangiti ang bata habang binubuhat to ni Tiffany. Nang ilapit ni Arthur ang larawan sa kanyang muka, ramdam niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bata ay may katulad na hugis ng mukha sa kanya, mula sa malalim at matatalas na mga mata hanggang sa kurba ng panga nito. Hindi ito isang simpleng pagkakahawig lang ng isang pamangkin. Ito ay tila ba replika ng kanyang sariling kabataan. Tyron, ang pangalan ng bata, sir. Tyron Cabrera, wika ni Mark, na bahagyang nag-aalangan sa sunod na sasabihin. Ngunit may isang bagay kaming natuklasan na medyo kaduda-duda. Ano yun? Aniya sa lalaki? Sa opisyal na birth certificate ng bata, nakatala na si Tiffany Cabrera ang biological na ina. Ngunit ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blanco. Walang nakasaad na kahit anong impormasyon tungkol sa lalaki. At ayon sa mga kapitbahay doon, walang nakitang lalaki na bumisita o nanirahan kasama si Tiffany simula nang iuwi nito ang sanggol. Parang bigla na lang lumitaw ang bata. Sumandal si Arthur sa kanyang upuan at marahas na hinilot ang kanyang sentido. 3 taon. Ang edad ng bata, eksaktong tumutugma sa panahon kung kailan ipinanganak ang sanggol ng kanilang surrogate mother ni Chloe. Ang sanggol na sinabi ni Chloe na pumanaw na. Maaari kaya? Isang nakatutulig na hinala ang biglang pumasok sa isipan niya. Kung pumanaw ang anak nila, bakit ganito katindi ang pintig ng puso niya para sa anak ni Tiffany? At bakit tila may tinatagong malaking lihim ang kanyang sekretarya? Ihanda mo ang sasakyan bukas ng Sabado, Mark. Pupunta tayo sa Laguna. Gusto kong makita ang bata sa malapitan. Masusunod, sir? Samantala, sa labas ng opisina, abala si Tiffany sa pag-ayos ng schedule ni Arthur para sa susunod na linggo nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, agad siyang nakaramdam ng kaba. Lumabas man siya patungo sa fire exit upang sagutin ang tawag. Hello, ma. Bakit po? May nangyari ba kay Tyron? Tarantang tanong niya. Anak, wala naman. Maayos ang kalagayan ng apo ko, naglalaro dito sa sala. Sagot ng kanyang ina sa kabilang linya. Ngunit, bakas ang pag-aalala sa boses nito. Ang totoo niyan, medyo natatakot lang ako. Noong isang araw pa kasi, may napapansin akong itim na sasakyan, pabalik-balik sa tapat ng bahay natin. May mga lalaking nakatitig sa bakuran natin at tila kumukuha ng mga litrato. Napakapit siyang bigla sa hawakan ng hagdanan. Mga lalaking kumukuha ng litrato? Ma, nakita ba nila si Tyron? Oo anak, kasi nasa labas si Tyron noon. Nagdidilig kami ng halaman eh. Na mapansin kong nakatingin sila, agad kong pinapasok ang bata. Ano ba to, Tiffany? May naghahanap ba na ba sa'yo ng anak mo? Wala po, ma. Huwag kayo mag-alala, baka mga ahente lang ng lupa o kaya naghahanap ng matitirhan. Pilit na pagpapakalma ni Tiffany sa ina. Bagaman sa loob niya nanginginig na siya sa takot. Nang maibaba ang tawag, napasandal siya sa pader at napaiyak. Isa lang ang pumasok sa isipan niya, si Chloe. May hinala siyang natuklasan na ng mapanganib na babaeng yon na buhay ang bata at hinahanap ito si Tyron upang tuluyan burahin sa mundo. Pero ang hindi alam ni Tiffany, hindi si Chloe ang nagmamatsyag, kundi ang lalaking lihim niyang minamahal, si Arthur Bonavista. Kinabukasan, araw ng Sabado, maagang umuwi si Tiffany sa Laguna. Agad niyang niyakap na mahigpit si Tyron pagpasok niya sa kanilang munting tahanan.
Ang init ng yakap ng bata ay nagbigay sa kanya ng lakas upang labanan ang takot na nararamdaman. Hapon na magpa siya si Tiffany na dalhin si Tyron sa isang maliit na palaruan malapit sa simbahan ng bayan upang kahit papano makalanghap to ng sariwang hangin at makapaglaro. Habang nakaupo siya sa isang bench, pinapanood ang anak na masayang nagpapadulas sa slide, hindi niya napansin na isang SUV na dahan-dahan pumarada sa gilid ng kalsada. Bumaba ang salamin ng sasakyan. Doon, suot ang kanyang itim na sunglasses, nakatitig si Arthur sa mag-ina. Ang kanyang puso ay tila hinahaplos ng isang mahiwagang kamay habang pinapanood ang inosenteng tawa ni Tyron. Siya nga, bulong ni Arthur sa sarili. Ang bawat kilos ng bata, ang paraan ng pagtakbo nito at ang matatalinong mata ay walang dudang nagmula sa kanyang lahi. Hindi na nakatiis si Arthur. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at dahan-dahan naglakad patungo sa palaruan. Bawat hakbang niya tila may mabigat na kahulugan. Si Tyron, na kasalukuyang pinupulot ang laroang kotse malapit sa bakod, ay biglang napatingala na may isang aninong sumilong sa kanya. Nakita ng batang isang matangkad, gwapo at seryosong lalaki na nakatingin sa kanya na may kakaibang lambing sa mga mata. "Hi, little man," bati ni Arthur at dahan-dahang lumuhod para mapantayan ang taas ng bata. Tumingin ang bata sa kanya, pagkatapos tumingin sa hawak ng laruan. Sa halip na matakot, isang malawak ng ngiti ang sumilay sa labi ng bata. "Hello po, ang tangkad niyo po, parang si Daddy sa drawing ko." Nang marinig ang salitang daddy mula sa bibig ni Tyron, tila may sumabog na emosyon sa puso ni Arthur. Habang sa kabilang banda, napalingon si Tiffany nang marinig ang boses ng kanyang anak na may kausap. At nang makita niya kung sinong lalaking nakaluhod sa harap ni Tyron, tila huminto ang ikot ng mundo para sa kanya. "Sir Arthur?" Ang kanyang sigaw na puno ng matinding sindak at gulat. Tila nabaliw ang tibok ng puso niya habang mabilis sumahakbang patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak at ng kanyang boss. Bawat segundo ay parang isang taon sa kanyang pakiramdam. Sinalubong siya ng nagtatanong at matalas na mga mata ni Arthur. Mga matang tila may kakayahang magpaamin ng kahit anong lihim na pilit niyang kinukubli. Agad niyang hinila si Tyron sa kanyang likuran. "Sir Arthur, anong ginagawa niyo rito?" Nauutal na tanong niya. Pilit niyang pinapatatag ang kanyang boses, ngunit di niya maitago ang gulat at takot na gumagaralgal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang tumayo si Arthur mula sa pagkakaluhod sa harap ng bata. Pinagpag niya ang kanyang mamahaling pantalon nang hindi maalis ang mapanuring tingin sa kanya. "Hindi ba dapat ako magtatanong yan sa'yo, Tiffany?" Mababa, ngunit mariing sagot ni Arthur. "Ang sabi mo sa akin noong isang araw, pamangkin mo ang batang nasa litrato. Pero ayon sa mga opisyal na dokumentong nakuha ko, ikaw ang nakarehistrong ina. At ang mas nakapagtataka, walang pangalan ng ama ang nakatala dito." Napasandal lang si Tiffany sa gilid ng slide. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Napatingin siya kay Tyron na kasalukuyang nakahawak sa kanyang laylayan ng palda at inosenteng nakatingin sa kanilang dalawa ni Arthur. "Pribadong buhay ko na po ito, Sir Arthur." Pagtatanggol niya habang pilit pinipigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Wala po itong kinalaman sa trabaho ko sa Benavista Group. Kung nagpunta po kayo rito para lang kwestiyonin ang pagkatao ng anak ko, pakiusap po, iwan niyo na kami." Isang hakbang ginawa ni Arthur paitaas, dahilan upang mas lalong maglapit ang kanilang mga katawan. "Pribadong buhay?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. "Tiffany, hindi ako pinanganak kahapon. Tumingin ka sa batang yan. Tumingin ka sa mukha niya, sa mga mata niya, sa paraan ng pangiti niya. Para akong tumitingin sa salamin ng bata pa ako. Sa tingin mo ba maniniwala ako na isang malaking pagkakataon lang ang lahat ng to?" "Mommy, sino po siya? Galit ba siya sa atin?" Mahinang bulong ni Tyron, bakas ang takot sa boses ng bata habang nakatingala sa lalaki. Nang marinig ni Arthur ang boses ni Tyron, tila lumamyos ang matigas nitong ekspresyon. Muli nitong binaling ang tingin sa bata at pilit nagpakita ng isang banayad ng ngiti upang hindi tumatakot. "Hindi ako galit, Tyron. May pinag-uusapan lang kami ng mommy mo." "Sir Arthur, nagmamakaawa po ako sa inyo." Umiiyak na si Tiffany. Hindi niya na kayang pigilan ang emosyon na lumalabas sa kanyang sistema. Nakita niya ang tapat na takot at pagmamahal ng isang ina sa mata ng kanyang sekretarya.
Napagtanto niya kung anumang lihim na meron ito, hindi ito ginagawa ni Tiffany para sa kasamaan, kundi para protektahan ang bata. Fine, mag-usap tayo pero hindi dito. Dalhin mo ako sa bahay ninyo, Tiffany. Dahil hindi ako aalis sa bayan na to hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang buong katotohanan. Wala nang nagawa si Tiffany kung hindi ang tumango. Batid niyang na-corner na siya. Kung pilit niyang itatabay si Arthur, may kapangyarihan tong gamitin ang batas o yaman nito para paimbestigahan pa ang lahat at mas magiging mapanganib yon kung maunahan siya ni Chloe. Habang naglalakad sila patungo sa maliit nilang bahay, laking gulat niya na makitang binuhat ni Arthur si Tyrone. Ang bata naman tila komportable sa mga bisig ng lalaki habang masayang pinapakita ang kanyang laroang kotse dito. Ang tagpong yon nagdulot na matinding kirot at saya sa puso niya. Ang tunay na mag-ama, magkasama, ngunit nababalot na na paden ng kasinungalingan. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng kanyang ina na si Aling Mildred. Gulat na gulat ang matanda na makita isang napakagwapo at marangyang lalaking karga ang kanyang apo. Agad pinatuloy ni Tiffany si Arthur sa kanilang maliit na sala, habang pinalabas muna ang kanyang ina at si Tyrone patungo sa kusina upang makapag-usap sila na masinsinan. Naiwang nakatayo si Arthur sa gitna ng sala, pinagmamasdan ng mga simpleng dekorasyon at ilang kwadro ng litrato ni Tyrone mula ng sunggol pa ito. "Maupo kayo, sir," malamig na wika niya habang naglalapag na isang basong tubig sa mesa. Naupo si Arthur sa lumang sofa at tumingin na diretsyo kay Tiffany na ngayon nakatayo sa kanyang harap. Nakayoko, naghihintay ng paghatol. "Magsalita ka na, Tiffany. Sino ang ama ni Tyrone at bakit kamukhang kamukha ko siya?" Tanong nito. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pa kalmahin ang nanginginig na tinig. "Sir, 3 taon nakakalipas bago ko pumasok ng kumpanya ninyo. Pumasok ako bilang isang surrogate mother sa isang kilalang klinika sa Maynila. Kinilangan ko ang pera para sa operasyon ng ina ko noon." Napatitig si Arthur. Unti-unting nag-uugnay ang mga tuldok sa kanyang isipan. "Surrogacy?" "Opo," patuloy ni Tiffany habang muling umaagos sa mga luha sa kanyang pisngi. "Ang akala ko magiging maayos ang lahat, pero nung gabing mapanganak ko ang bata, kinuha siya ng mga abogado ng kliyente. Ngunit makalipas sa 1 linggo may nag-iwan sa bata sa tapat ng pinto ng apartment ko. May kasamang sulat na nagsasabing sa akin lang ang bata at wag ko na silang gambalain pa." Tumayo si Arthur. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit at pagkalito. "Sino? Sinong kliyenteng kumuha sa'yo bilang surrogate?" Tumingala siya. Sinalubong ang nag-aapoy ng mga mata ng lalaki. Si Ma'am Chloe Vancer. Si Chloe ang kliyente ko. Siya ang nag-iwan kay Tyrone sa pintuan ko dahil ang sabi niya sa sulat, hindi nito kailangan ng batang may diferensya o hindi niya tunay na anak. Kaya ang buong akala ko si Tyrone ay anak ni Chloe sa ibang lalaki o anak niyong itinapon niya. Natigilan ang buong katawan ni Arthur sa narinig. Ang katotohanang matagal niyang pinaniwalaang wala ng kanyang anak ay dahil para sa karumaldumal na pagsisinungaling ng babaeng pakakasalan niya. Ngunit may isang bagay pang di malinaw kay Arthur at iyon ang kailangan niyang patunayan sa lalong madaling panahon. Ang pagbubunyag ni Tiffany ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Arthur. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng maliit na sala ng sekretarya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng binalak niyang pakasalan, nagawa siyang lokohin sa pinakamasakit na paraan. Pinaniwala siya nitong wala ng kanilang anak, ngunit ang totoo, tinapon lang pala to sa tapat ng pinto ng surrogate mother. "Chloe," mariing bulong ni Arthur. "Lahat ng ito, pagbabayaran niya." "Sir Arthur," lumapit si Tiffany, bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. "Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag ninyong kukunin sa akin si Tyrone kahit di ko siya tunay na anak. Kahit dinala ko lang siya sa sinapupunan ko para sa pera noon, minahal ko siya na higit pa sa sarili kong buhay. Siyang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw." Tumingin si Arthur kay Tiffany. Nakitang labis na takot sa mata ng kanyang sekretarya. Sa loob na 1 taon na magkasama sila sa kumpanya, kilala niya si Tiffany bilang isang mabuti, tapat at marangal na babae. Ang makita tong nagmamakaawa para sa batang hindi naman ito kadugo ay nagdulot na isang kakaibang emosyon sa kanyang puso. Agad niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Tiffany upang patatagin ito. "Huwag kang mag-alala, Tiffany. Hindi ko kukunin sa'yo si Tyrone pero kailangan natin malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong makasiguro kung ako nga ba ang ama ng batang to." "Paano po?" tanong ni Tiffany habang pinupunasan ang kanyang mga luha.
Magpapasuri tayo ng DNA. Kukuha ko ng sample ng buhok ni Tyron ngayon at ipapadala ko to sa pinakamabilis at pinakapribadong laboratorio sa Maynila. Sa loob ng 2 araw malalaman natin ang resulta. Seryosong sagot nito. Kahit natatakot sa maaaring maging resulta, tumango si Tiffany. Alam niya, karapatan ni Arthur na malaman kung anak nga ba nito si Tyron. Maya-maya, lumapit sila sa bata na kasalukuyang naglalaro sa kusina kasama si Aling Mildred. Sa tulong ng isang banayad na kwento na gawa ni Arthur na kumuha ng ilang hibla ng buhok ng bata nang hindi to tinatakot. Matapos ang mabilis na pamamaalam, bumalik si Arthur sa Maynila, bitbit ang sample, habang naiwan siyang balisa sa kanilang bahay. Kinabukasan, araw ng Lunes, hindi mapakali si Tiffany sa kanyang desk sa Buenavista Group. Tuwing titingin siya sa pinto ng opisina ni Arthur, naaalala niya ang nangyari sa probinsya. Habang ang lalaki na may nananatiling seryoso sa loob ng kanyang silid, naghihintay sa tawag ng laboratorio. Habang abala sa pag-encode, nakatanggap si Tiffany ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Tiffany Cabrera? Ako si Nurse Elena, ang dating head nurse sa St. Jude Fertility Clinic. May mga bagay akong di kayang pasanin ng konsensya ko. Kung gusto mong malaman ang totoong nangyari sa sanggol mo, magkita tayo sa tapat ng lumang simbahan sa Quiapo, mamayang alas 5 ng hapon. Halos mabitawan niya ang kanyang mouse sa nabasa. Ang St. Jude Fertility Clinic, ang mismong laboratorio kung saan sinagawa ang kanyang surrogacy procedure. Hindi na siya nag-atubili. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, kagad siyang sumakay ng taxi patungong Quiapo. Sa tabi ng isang malaking haligi, nakita niya ang isang babaeng nasa 40 anyos ang edad. Balisa at babalik-balik ang tingin sa paligid. Nurse Elena? Patanong na tawag niya habang lumalapit. Mabilis dumingon ang babae. Hinila siya sa isang mas tago at mas tahimik na bahagi na gilid ng simbahan. Ikaw nga si Tiffany. Salamat at dumating ka. Wala na ako maraming oras. Aalis na ako ng bansa bukas dahil natatakot ako para sa buhay ko. Ano po bang totoong nangyari? Bakit niyo po ako pinatawag? Tarantang tanong niya habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Huminga na malalim si Nurse Elena bago magsalita. Ang kliyente mo noon na si Chloe Vance. Napakasama ng babaeng yon, Tiffany. Noong araw ng procedure bago i-transplant ang embryo sa sinapupunan mo, lihim na nagbayad na malaking halaga si Chloe sa head embryologist ng klinika. May dala tong ibang specimen ng kalaguyo nitong si Brian. Ang plano ng babaeng yon, ilagay sa iyong galing kay Brian at ang egg cell mula sa isang donor, parang isisilang mong bata, maging anak nila ng kalaguyo niya. Ngunit palalabasin nilang anak ni Arthur Buenavista para makuhang yaman nito kapag nagpakasal sila. Napatakip siya ng bibig sa nalaman. Gulat na gulat sa tindi ng kasamaan ni Chloe. Kaya pala tinapon ni Chloe ang bata dahil nalaman nitong hindi kay Arthur ang bata kundi sa kalaguyo niya? Ito ang mas malaking lihim, Tiffany. Umiling si Nurse Elena, hinawakan ang kamay niya. Nagkaroon ng malaking pagkakamali sa laboratorio nung araw na yon. Ang embryologist na binayaran ni Chloe na lasing. Nagkapalit-palit ng mga lalagyan ng specimen. Ang akala ni Chloe ang specimen ng kalaguyo niya ang nailagay sa'yo. Pero ang totoo, ang original na specimen ni Arthur ang nagamit. At dahil nagkaroon ng aberya sa donor na kinuha ni Chloe, ang ginamit ng doktor ay ang sarili mong egg cell na kinuha sa'yo bilang backup ng screening. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Tiffany at ang kanyang tengay naging bingi sa ingay ng paligid. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong sa babae. Ibig sabihin, Tiffany, si Tyron hindi anak ng kusinong donor o ng kalaguyo ni Chloe. Ang nagmatch sa laboratorio ang kay Arthur Buenavista at sayo. Si Tyron ay tunay mong anak, Tiffany. Biological mo siyang anak kay Arthur. Kayo ang totoong magmagulang? Umiiyak na pagbubunyag ni Nurse Elena habang nilalagay isang piraso ng flash drive sa kanyang kamay. Nariyan lahat ng kopya ng tunay na medical records at ang pag-amin ng embryologist bago siya pumanaw. Itago mo yan. Ipaglaban mong anak mo. Bago pa man siya makapagsalita, mabilis nang tumakbo si Nurse Elena at nawala sa dagsa ng mga tao. Naiwan siyang nakatayo sa labas habang hawak ang flash drive. Hindi niya alam kung sisigaw ba siya sa saya o sa takot. Ang batang matagal niyang inalagaan. Ang batang buong akala niya ay pinapalaki lang niya dahil sa awa ay ang sarili niyang anak. Ang anak niya sa lalaking lihim niyang minamahal. Ngunit paano niya ito sasabihin kay Arthur ngayon? Gayong alam niyang mas lalong magiging magulong sitwasyon kapag nalaman nito ang buong katotohanan.
Ang flash drive na nasa palad niya, tila naging kasing bigat ng banyera. Habang nakasakay siya ng taxi pabalik mula sa Quiapo, di niya mapigilan ang panginginig ng buong katawan. Ang bawat salita ni Nurse Elena ay paulit-ulit umuugong sa kanyang isip. Isang himalang maituturing, ngunit isang himalang nababalot ng matinding panganib. Kung malalaman ni Chloe na ang batang itinapon nito ay ang tunay na tagapagmana ng mga Buenavista at ang biological na inay ako, walang duda, gagamitin nito lahat ng impluensya at kasamaan upang burahin sila sa mundo. Kinabukasan, pumasok siya sa kumpanya na may bitbit na mabigat na pasanin. Mas lalong naging balisa na mapansing wala pa si Arthur sa opisina kahit lampas 9 na ng umaga. Karaniwan mas maaga pa to sa kanya. Miss Stephanie, pinatatawag ka ni Sir Arthur sa penthouse boardroom ngayon din. Wika na isang lumapit na floor manager na bakas ang takot sa mukha. Mukha napakasama ng timpla ng boss ngayon. Kadarating lang niya at halos sirain ang pinto ng elevator. Huminga lang siya ng malalim, dinampot ang kanyang bag kung saan nakatago ang flash drive at ang kanyang cellphone. Tsaka mabilis sumakay ng elevator patungo sa pinakatuktok na palapag ng building. Pagkabukas ng pinto ng boardroom, sinalubong siya ng nag-iisa at madilim na figura ni Arthur. Nakatalikod at nakatingin sa labas ng glass wall. Sa ibabaw ng mesa ay may nakalapag na isang puting sobre na may selyo na isang kilalang DNA testing center sa Maynila. Isara mo ang pinto, Tiffany. Malamig na utos ni Arthur. Nang maisara niya ang pinto, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Sir Arthur, lumabas na ba ang resulta? Humarap to at tinampot ang dokumento mula sa loob ng sobre. Marahas tong inihagi sa harapan niya. 99.9% probability of paternity, Tiffany. Si Tyron? Si Tyron ay anak ko. Ang batang 3 taon kong iniyakan. Ang batang pinaniwala ako ni Chloe pumanaw sa loob ng klinika ay buhay na buhay at kasama mo. Napatakip siya ng bibig habang binabasa ang mga medical na termino sa papel. Kahit alam na niyang katotohanan mula kay Nurse Elena, ang makitang opisyal na dokumento nagdulot pa rin ng matinding kirot sa kanyang puso. Bakit, Tiffany? Lumapit sa kanya si Arthur. Hinawakan na magkabilang braso niya ng may diin, ngunit may kasamang pagmamakaawa. Bakit inago sa atin ang sarili kong kasintahan ng anak ko? At bakit ikaw? Bakit ikaw naging kanlungan niya nang di mo sinasabi sa akin ng totoo? Sir Arthur, bitawan niyo po ako, nasasaktan ako. Pagmamakaawa niya rito. Hindi ko po intensyong magsinungaling sa inyo. Nung iwan ang bata sa pintuan ko, ang buong akala ko, anak siya ni Chloe sa ibang babalalaki dahil yun ang pinahiwatig sa sulat. Natakot ako na baka pagdalaman niyo, ipatapon niyo rin ang bata at saktan ninyo dahil hindi niyo kadugo. Pero kadugo ko siya. Anak ko si Tyron. Sigaw ni Arthur na bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. At anak ko rin siya, Arthur. Napatigil ang lalaki sa narinig at unti-unti lumuwag ang hawak niya sa mga braso ng sekretarya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa umiiyak na mukha ni Tiffany. Ano? Anong sinabi mo? Nanginginig na binuksan ni Tiffany ang kanyang bag at inilabas ang flash drive. Kasama na ilang dokumentong mabilis niyang ipinakopy kaninang umaga mula sa mga files ni Nurse Elena. Nagkita kami ng head nurse ng St. Jude Clinic ngayon, kahapon, Arthur. Lihim na binayaran ni Chloe ang embryologist para palitan ng specimen mo na galing sa kalagoy nitong si Brian. Parang batay maging anak nila, ngunit sa'yo ipapapasa ng sustento at ang yaman. Ngunit nagkaroon ng pagkakamali sa laboratorio. Ang orihinal na galing sa'yo na ilagay sa akin. At dahil nagkaproblema ang cell donor ni Chloe, ang sarili kong cell ang ginamit ng doktor bilang backup. Maya-maya, nilatag niya ang mga lumang medical charts at ang pirmadong testimonya ng embryologist sa ibabaw ng mesa, katabi ng DNA test ni Arthur. Tumingin ka rito, Arthur. Hindi lang ikaw ang magulang ng bata. Si Tyron ay bunga ng katas mo at ng sarili kong cell. Ako ang biological na ina ng anak mo, hindi si Chloe. Si Chloe isang mapagpanggap na walang ibang hinangad kundi ang yaman ng pamilya mo. Napaupo si Arthur sa upuan habang hawak ang kanyang sentido. Ang babaeng katabi niya sa trabaho, ang babaeng unti-unti na palang umaagaw sa kanyang puso ay ang tunay na ina ng kanyang anak. Ang tadhana ay gumawa ng isang napakalaking laro upang pagtagpuin silang tatlo. Diyos ko, bulong ni Arthur habang ang mga luhay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Tumingala siya kay Tiffany. Wala nang galit sa kanyang mga mata kung hindi, isang matinding pagsisisi at umuusbong na pagmamahal. I am so sorry, Tiffany.
I'm so sorry kung hinayaan kong maranasan mo lahat ng hirap na to ng mag-isa. Lumapit siya. Dahan-dahang inila si Tiffany para yakapin ng mahigpit. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Tiffany ang kaligtasan sa mga bisig ng lalaki. Ang kanilang mga luha ay nagsasama, isang pagtanggap sa katotohanan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ngunit ang kanilang madamdaming tagpo ay biglang naputol nang mag-vibrate ng sunod-sunod ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Nang tingnan niya ito, nakita niyang isang video message mula sa numero ng kanyang ina sa probinsya. Agad niya itong binuksan. Sa screen ng cellphone, laking gulat niya na makita ang kanyang ina na nakagapo sa isang upuan sa loob ng sarili nilang sala. Habang si Tyrone ay umiiyak sa gilid, hawak na isang armadong lalaki. At sa gitna ng kamera, dahan-dahan, humarap si Chloe. May hawak na patalim at may demonyong ngiti sa mga labi. Hi Tiffany. Hi Arthur. Kung magkasama man kayo ngayon, bati nito sa video. Akala nyo ba hindi ko malalaman? Pues alam ko ng lahat. Nalaman kong buhay ang batang yan at balak nyo akong iwan sa ere. Arthur, kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo at ang matandang to, pumunta kayo sa lumang bodega ng Buenavista Steel sa silangan ng Laguna ngayon din. At huwag kayong magkakamaling magdala ng pulis kung ayaw ninyong dumanak ng dugo dito. Magsasalita pa sana siya pero nawala na ang video. Napasigaw sa matinding histerya si Tiffany habang si Arthur mabilis na tumayo. Madilim ang muka at mukhang handang pumaslang para sa kanyang pamilya. Si Tyrone, ang anak natin Arthur, ang mama ko. Halos di na siya makahinga sa matinding takot na sumasakal sa kanya. Ang imahe ni Chloe na may hawak na patalim malapit sa leg ng kanyang anak ay patuloy na sumasariwa sa kanyang paningin. Isang bangungot na nagkatotoo. Gagawin ni Chloe ang lahat. Baliw siya, Arthur. Baliw ang babaeng yan. Tiffany, makinig ka sa akin. Look at me. Mariin, ngunit may matalim na pag-aaral lang hinawakan ni Arthur ang magkabilang pisngi ni Tiffany. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak natin at sa mama mo. Pinapangako ko sa'yo babalik ko sila ng ligtas. Mabilis dinampot ni Arthur ang kanyang intercom at tinawagan si Mark. Ihanda mo ang bulletproof SUV at kumuha ka ng 3 sa pinakamagagaling nating tauhan. Huwag kayong magpapakita pero sundan niyo ko ng may ligtas sa distansya patungo sa lumang bodega ng kumpanya sa San Pedro, Laguna. At Mark, kontakin mo ang pinagkakatiwalaan nating hepe sa Regional Police. Sabihin mo mag-antabay sila malapit sa perimeter, ngunit huwag silang gagawa ng kilos hanggat walang hudyat sa akin. Hawak ni Chloe ang anak ko. Masusunod, Sir Arthur? Sa loob ng 5 minuto, handa ng lahat. Habang pababa sila sa pribadong parking lot ng Buenavista Tower, walang tigil ang pagdarasal ni Tiffany. Ang takot na mawala si Tyrone ang pinakamatinding sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ngunit sa kabila ng takot, may isang kakaibang lakas na unti-unting bumabangon sa kanyang puso. Hindi siyang mahinang sekretarya ngayon. Siya ay isang ina na handang gawin ng lahat para sa kanyang anak. Maya-maya sumakay sila sa SUV na minamaneho ni Arthur at mabilis nilang tinahak ang eksaktong lokasyon. Samantala sa loob ng isang madilim, maalikabok at luwang bodega ng Buenavista Steel sa isang liblib na bahagi ng San Pedro, walang tigil ang iyak ni Tyrone. Mommy, nasan po si Mommy? Hikbi ng bata habang nakatali ang maliliit nitong kamay sa isang kahoy na upuan. Sa tabi nito ay si Aling Midlad na may takip sa bibig. Tumahimik ka, bastardo, sigaw ni Chloe sabay hampas ng kanyang mamahaling bag sa kalapit na mesa, dahilan upang mas lalong magsisigaw sa takot si Tyrone. Chloe, dahan-dahan naman, bata yan. Wika na isang lalaki na lumabas mula sa anino ng bodega. Si Brian, ang kanyang kalaguyo. May hawak itong armas at halatang balisarin sa sitwasyon. Masyadong malaki ang gulo rito. Sabi mo pananakot lang gagawin natin para pumirma si Arthur sa waiver ng mga ari-arian at sa kasal. Pero bakit may ganitong kidnapping? Manahimik ka, Brian. Humarap si Chloe ng may nanlilisik na mga mata. Nalaman ko mula sa kakilala ko sa klinika na nag-iimbestiga si Arthur at nalaman ko rin na may lumabas na resulta ng DNA. Kung malalaman ni Arthur na buhay ang batang to at mas lalo na kung matutuklasan niyang hindi mo pag-aari ang nagbunga kundi ang sa kanya dahil sa kapabayaan ng laboratorio, itatapon ako ni Arthur na parang basahan. Mawawala lahat ng yaman, ang matsyon, ang marangyang buhay na pinaghirapan kong kunin. Lumapit si Chloe kay Tyrone at marahas na hinawakan ang panganang bata.
Ang batang ito. Ang batang ito ang sisira sa buhay ko. Dapat nun palang tinapos ko na siya eh. Hindi ko na sana iniwan sa impintuan ng hampastupang Tiffany na yan. Chloe, parating na sila. Wika na isa sa mga tauhan ni Brian na nagbabantay sa labas ng bodega. Isang sasakyan lang pumasok sa compound ayon sa utos mo. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Chloe. Binitawan niya si Tyron at kinuhang patalim mula sa ibabaw ng mesa. Magaling, papasukin niyo sila. Oras na para tapusin ang palabas na ito. Maya-maya, bumuka sa malaking pinto ng bodega at pumasok sina Arthur at Tiffany. Magkahawak ang kamay, ngunit parehong alerto ang mga mata. Mommy! Daddy! Sigaw ng bata nang makitang dalawa. Tyron! Mama! Gustong tumakbo ni Tiffany patungo sa kanyang pamilya, ngunit mabilis sumarang si Brian at tinutok ang armas sa kanila. Habang si Chloe mabilis na lumapit sa likod ni Tyron, tinutok ang patalim sa leeg ng bata. Isang hakbang pa, Tiffany, at sisiguraduhin ko, hindi mo na maiyakap ang anak mo, banta ni Chloe. Napatigal naman si Arthur at dahan-dahang tinaas ang kanyang dalawang kamay upang pakita na wala siyang dalang sandata. Chloe, bitawan mo ang bata. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Usapang mayaman perang gusto mo, ibibigay ko sa iyong lahat. Ang shares ko sa Buenavista Group, ang mga ari-arian ko. Pipirmahan ko lahat ng gusto mo, wag mo lang sasaktan ang anak ko. Nang marinig ni Chloe ang salitang anak ko mula kay Arthur, mas lalong nag-alab ang galit nito. Anak mo? Ha? Ang bilis mo namang tanggapin ang bastardo niyan, Arthur. At paano naman ako? 3 taon kitang sinilbihan bilang nobya mo. Ako dapat maging asawa mo, trina ng mga Buenavista. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat, Chloe. Di na napigilan ni Tiffany ang sumigaw dahil sa galit. Tinapon mo ang sarili mong anak sa pintuan ko dahil sa kasakiman mo at ngayong nalaman kong hindi mo lang siya itinapon, pinagpalit mo ang jeans ni Arthur para lang sa pera. Walang pusong isang tulad mo. Marahimik ka, sekretaryang hampastupa. Sigaw ni Chloe habang nanginginig ang kamay na humahawak sa patalim. Brian, gawin mo na. Tapusin mo si Arthur at Tiffany. Gagawin nating mukhang aksidente o hold up ang lahat ng to at ako pa rin ang hahawak ng yaman ng mga Buenavista bilang fiancé. Ngunit bago pa man maikasa ni Brian ang armas, isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Tiffany. Hindi niya na inisip ang sarili niyang kaligtasan. Sumugod siya patungo kay Chloe upang harangan ang patalim na malapit kay Tyron, habang si Arthur naman buong lakas na sumugod kay Brian upang agawin ang armas. Ang tunog ng putok ng armas ay tila nagpabagal sa ikot ng mundo sa loob ng maruming bodega. Umalingaw-ngaw ang matinding tili ni Tyron kasunod ng pagsabog ng alikabok sa sementong sahig. Sa kabutihang palad, sa gitna ng pakikipagbuno ni Arthur kay Brian, naitaas nito ang braso ng lalaki kaya sa bubong tumama ang bala. Bago pa man makarecover si Brian, isang solidong suntok sa panga ang pinakawala ni Arthur gamit ang kanyang buong lakas. Tumalsik naman ang lalaki sa sahig, nabitawan ng armas at tuluyan nang nawala ng malay. Ngunit sa kabilang panig ng bodega may mas matinding labanan. Hindi na inisip ni Tiffany ang sarili niyang buhay. Buong lakas niyang hinablot ang braso ni Chloe na may hawak na patalim upang ilayo sa leeg ni Tyron. Bitawan mong anak ko, Chloe. Walang hiya ka? Sigaw niya rito. Ikaw ang bumitiw, hampas lupa ka. Pagwawala ni Chloe. Sa sobrang galit, marahas niyang tinulak si Tiffany. Dahil madulas ang sahig na may mantsa ng langis, nawalan ng balanse si Tiffany at malakas na humampas ang kanyang ulo sa gilid ng isang bakal na istante bago bumagsak sa sahig. Tiffany! Sigaw ni Arthur. Puno ng takot ang kanyang puso nang makitang dahan-dahan pumikit si Tiffany habang may dugong umaagos mula sa noon nito. Nang makita ni Chloe na nakandusay si Tiffany at pasagod na si Arthur sa kanya, tuloy na siyang binalot ng katarantahan. Batid niyang talo na siya sa pisikal na labanan. Sa isang iglap ng kabaliwan, dinampot niyang isang galon ng gasolina na nakalagay sa gilid at mabilis ibinuhos ang laman nito sa paligid ni Tyron at Aling Mildred. Pati na rin sa direksyon ng nakahandusay na si Tiffany. Huwag kang lalapit, Arthur! Sigaw ni Chloe habang nanginginig ang kamay na naglabas na isang lighter mula sa kanyang bulsa. Isang hakbang mo pa, sisilabin ko ang bodegang ito. Kung di mapupunta sa akin ang yaman mo, sisiguraduhin ko walang matitira sa pamilya mo. Napangiti si Arthur. Amoy na amoy niya matapang na kemikal sa hangin.
Chloe, please, mag-usap tayo. Huwag mong gawin to. Makakapag-usap pa tayo ng maayos? Huli na, Arthur. Huli na. Anito bago pinindot ang lighter at ibinagsak ang lumiliyab na apoy sa sahig. Mabilis na gumapang ang apoy at lumika ng isang mataas na pader ang naglalagablab na init na naghihiwalay kay Arthur sa matanda at kay Tiffany. Umalingaw-ngaw ang hysterical na iyak ni Tyrone habang ang makapal na itim na usok ay nagsisimulang pumuno sa malawak na bodega. Nagtatakbong tumakas si Chloe patungo sa likod ng pinto ng bodega at iniwan na silang lahat sa loob. Tyrone, Tiffany. Hindi ininda ni Arthur ang nakakapasong init. Tinanggal niya ang kanyang suit jacket at mabilis tong pinuna sa natitirang tubig sa isang timba sa gilid at tinakip sa kanyang ilong at bibig. Una niyang sinugod ang walang malay na si Tiffany. Binuhat niya ito at nilayo sa pinakamatinding bahagi ng apoy. Tiffany, please, gumising ka. Kailangan kita, bulong ni Arthur. Hinaplos niya ang mukha ng babae bago muling lumingon sa nag-aapoy na pader kung nasa ng kanilang anak at si Aling Mildred. Sa labas, narinig na ang malalakas na sirena ng mga pulis at bombero. Bumukas ang pangunahing pinto at pumasok si Mark kasama ng ilang armadong tauhan at may mga dalang fire extinguisher. Mark, tulungan mo si Tiffany at ang matanda, sigaw ni Arthur sa gitna ng ingay na lumalaking apoy. Ako ang kukuha sa anak ko. Ginamit ni Mark at ng kanyang mga tauhan ng mga extinguisher upang lumika na isang maliit na daanan sa naglalagablab na apoy. Sa kabila ng panganib na gumuho ang kisame ng lumang bodega, sumugod si Arthur sa gitna ng usok. Gamit ang kanyang mga kamay, mabilis niyang pinagpuputol ang mga tali ni Tyrone. Daddy! Yakap ng bata sa leeg niya habang walang tigil ang pag-ubo dahil sa usok. Nandito na si Daddy, anak, ligtas ka na? Emosyonal na wika niya habang mabilis ding tinulungan ng mga tauhan ni Mark si Aling Mildred na makawala. Binuhat niya si Tyler patungo sa labas ng bodega. Habang lumalabas sila sa nasusunog na gusali, sinalubong sila ng mga paramedics. Ligtas na nailabas si Aling Mildred at si Tyler ngunit ang puso ni Arthur na natiling nakatali sa stretcher kung saan sinasakay si Tiffany, na hanggang ngayon hindi pa rin nagkamalay at patuloy nilalapatan ng oxygen mask. Hawak ang kamay ng kanyang anak, sumakay si Arthur sa ambulansya kasama si Tiffany habang umaalingaw ang sirena patungo sa pinakamalapit na ospital. Tumingin siya sa mukha ng babae. Ipaglalaban kita, Tiffany. Ipaglalaban ko ang pamilya natin. Bulong niya habang galit sa kanyang puso para kay Chloe ay napalitan ng isang matinding panata ng pagprotekta sa kanyang tunay na mahal. Sa kabilang banda, ang puting kisame ng ospital ang unang tumambad sa paningin ni Tiffany nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang pakiramdam at may mahinang pintig ng sakit sa kanyang noo na nababalutan ng puting gasa. Mommy? Isang maliit at pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Lumingon siya sa kanyang kanan at doon nakita niya si Tyrone. Sa tabi nito nakatayo si Arthur. Gulo-gulo ang buhok at may sunog ng banggas ng kanyang polo shirt at may bahid ng uling ang mukha. Tyrone, ang anak ko, mahinang wika niya rito. Mabilis dumapit si Arthur. Maingat na binuhat si Tyrone para maupo sa gilid ng kama upang mayakap niya ang bata. Huwag ka munang masyadong magsalita, Tiffany. Sabi ng doktor, ligtas ka na. Malaki ang pasasalamat ko dahil hindi ganon kalalim ang naging tama ng ulo mo. Bagaman kailangan mo pa ng ilang araw na pahinga para sa mga nalalanghap mong usok. Si Mama, tanong ni Tiffany. Maayos ang kalagayan ni Aling Mildred. Nasa kabilang silid siya. Natutulog dahil binigyan ng gamot pampakalma ng mga doktor. Ligtas silang dalawa ni Tyrone. Salamat sa walang takot mong pagharang kay Chloe. Sagot ni Arthur habang ang mga kamay ay dahan-dahang lumipat upang hawakan ang kamay niya. Ikaw ang nagligtas sa pamilya natin, Tiffany. Ikaw ang tunay na bayani dito. Naramdaman niya ang init ng palad ni Arthur at sa pagkakataong ito, hindi niya na iniwas ang kanyang kamay. Ang pader na namamagitan sa kanila bilang boss at empleyado, tuluyan ang natunaw ng apoy ng nagdaang gabi. Ngunit ang kapanatagan sa silid ay panandaliang naputol nang marahang bumukas ang pinto at pumasok si Mark. Sir Arthur, Miss Tiffany, may ulat na pong kapulisan tungkol kay Chloe at kay Brian. Magsalita ka, Mark. Nasa ng babaeng yan? Si Brian kasalukuyan ang nasa ilalim ng kustudiya ng pulisya dito sa ospital.
Binabantayan ng mga armadong otoridad dahil sa mga natamo nitong pinsala. Naghain din ng paunang pag-amin ng kanyang mga tauhan na nadakip sa labas ng perimeter. Ngunit si Chloe nakatakas siya kagabi gamit ang isang di rehistradong sasakyan bago pa man tuluyang makarating ang mga bumbero. Napasandal si Tiffany sa kanyang kama, biglang binalot ng takot. Nakatakas siya. Arthur, paano kung bumalik siya? Paano kung saktan niya ulit si Tyrone? Hindi ko hayaang mangyari yan, Tiffany. Makinig ka sa akin. Pagpapakalma ni Arthur sa kanya at masinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Mark, gamitin mo lahat ng resources ng Bonavista Group. Ipablock mo ang lahat ng kanyang bank accounts, credit cards at ari-arian. Maglabas ka ng 5 milyong pisong pabuya para sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan niya at makipag-ugnayan ka sa Bureau of Immigration. Siguraduhin hindi siya makakalabas ng bansa gamit ang kahit anong peking pagkakakilanlan. Masusunod po, Sir Arthur. Sa katunayan, ayon sa huling signal ng kanyang burner phone na na-track ng ating tech team, patungo si Chloe sa direksyon ng Batangas Port. Mukhang nagbabalak siyang sumakay ng pribadong yate o ng bangka patungo sa mga karatig isla para magtago. Dagdag ni Mark. Sundan ninyo ang signal na yan. Huwag niyong hahayaan na makawala ang babaeng yon. Gusto ko siyang makita sa likod ng rehas. Matapos lumabas si Mark, binaling mo rin ni Arthur ang kanyang tingin kay Tiffany. Nakita niya ang labis na pag-aalala sa mukha ng babae. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama habang si Tyrone nakasandal na sa balikat ng kanyang ina. Unti-unting dinadalaw ng antok. Tiffany, alam ko marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa laboratory error, sa nakaraan at sa kung paano tayo hinarap ng tadhana. Pero gusto kong malaman mo, simula sa araw na to, hindi mo na kailangan mag-isa. Si Tyrone ay anak ko at ikaw ang babaeng nagbigay ng kahulugan sa buhay ko sa nakalipas na 1 taon ang hindi ko nalalaman. Poprotektahan kita, Tiffany. Poprotektahan ko ang pamilya natin kahit anong mangyari. Napatulo ang luha ni Tiffany. Ang surrogacy na nagsimula bilang isang simpleng transaksyon para sa pera ay nagbunga na isang tunay na pag-ibig. Isang kanlungan na binuo mula sa mga guho ng kasinungalingan ng iba. Ngunit sa labas ng ospital, sa madilim na bahagi ng isang pantalan sa Batangas, isang figuran na nakasuot ng itim na jacket ang naglalakad habang tinitingnan ang paparating na speedboat, si Chloe Vance. Akala niyo ba tapos ng lahat, Arthur? Tiffany? Bulong ni Chloe sa kanyang sarili habang mahigpit na hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng huli niyang natitirang pera. Kung babagsak man ako, sisiguraduhin ko, isasama ko kayo sa impyerno. Matapos ang 2 araw, tuluyan nang nakalabas si Tiffany sa ICU at nilipat sa isang private suite ng ospital na eksklusibo ang pinahanda ni Arthur. Ang silid na puno ng mga sariwang bulaklak at prutas, ngunit ang pinakamagandang tanawin para kay Tiffany ay ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang lola Mildred. Maya-maya bumukas ang pinto, pumasok si Arthur kasama ng 2 lalaki. Ang punong abogado ng pamilya Bonavista at ang bagong hepe ng National Bureau of Investigation na si Director Borja. Bit-bit nilang ilang makakapal na folder. Tiffany, malumanay na bati ni Arthur bago lumapit upang hagka ng kanyang noo. Narito si Director Alcantara. May dala silang mga opisyal na dokumento mula sa isinagawang forensic audit sa St. Jude Fertility Clinic. Tumawid ng upo si Tiffany. Ano pong balita? Nilapag ng direktor ang mga dokumento sa mesa na malapit sa kanya. Nais ko lang ipabatid sa inyo na opisyal na nating hawak ang central database ng klinika. Sa tulong ng flash drive na binigay mo mula kay Nurse Elena na forensic ng ating cybercrime division ng mga binurang files. Binuksan ng abogado ang unang folder na naglalaman ng mga original laboratory logs na may selyo ng pamahalaan. Dito po napatunayan ng walang bahid ng duda ang krimen ni Chloe Vance, paliwanag ng abogado. Ayon sa pirmahan ng nakarang embryologist bago ito pumanaw, nagbayad si Chloe ng 5 milyong piso upang isabotahe ang surrogacy. Ang balak niya talaga, gamitin ang genes ng kanyang kalaguyong si Brian at isang donor mula sa isang banyaga. Ngunit dahil sa tindi ng alak at takot ng doktor nung araw na yon, nagkaroon ng cross-contamination at malaking kalituhan sa mga petri dish. Tumingin ang direktor kay Tiffany ng may paghanga. Ang totoong nagmatch sa laboratorio ay ang nakuha sa inyo, Ms. Cabrera, nung kayo'y sumasa ilalim sa initial screening bilang backup surrogate
At ang orihinal na specimen ni Sir Arthur. Ang embryo na itinanim sa inyong sinapupunan, 100% galing sa inyong dalawa. Ang papel na pinasagutan kay Chloe bilang legal mother ay walang bisa dahil binuutos sa pamamagitan ng malaking estafa at falsification of medical records. Napatulo ang luha ni Tiffany. Kahit ilang beses niya nang narinig yon, ang makitang opisyal na selyo ng batas na nagpapatunay na siya at siya lamang ang tunay na biological na ina ni Tyrone ay nag-alis ng napakabigat na tinik sa kanyang puso. Ibig sabihin po, legal ko na siyang anak? Higit pa dyan, Miss Cabrera, ngumiti ang abogado. Inihahanda na namin ang petisyon sa korte upang iwasto ang kanyang birth certificate. Si Tyrone Cabrera, opisyal ng kikilalanin bilang Tyrone Buenavista, ang nag-iisa at liganteng tagapagmana ng Buenavista Group of Companies, at kayo po ang legal at biological niyang ina. Maya-maya, hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay. Sinabi ko sa iyo, Tiffany, walang sino mang makakakuha sa iyo ng anak natin. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Ngunit paano si Chloe, Director? Nahanap na ba siya? Seryosong tumango si Director Borja. Huwag kayong mag-alala. Ang pabuyang nilabas si Sir Arthur mabilis gumana. Kaninang madaling araw natanggap kami ng ulat mula sa mga isda sa isang liblib na baybayin sa Nasugbu, Batangas. Nakitang babaeng tugma sa deskripsyon ni Chloe Vance na pilit sumasakay sa isang pribadong yate patungo Mindoro. Nahuli ba siya? Agad na tanong ni Arthur. Kasalukuyan siyang na-corner ng ating NBI Maritime Unit at ng Philippine Coast Guard sa gitna ng dagat, Sir Arthur. Binalak niyang tumalon sa tubig para makatakas, ngunit mabilis siyang nasakote ng mga otoridad. Sa ngayon, pabalik na ang barko ng Coast Guard bitbit si Chloe. Direkta siyang dadalhin sa Camp Crame para harapin ang mga kasong kidnapping with ransom, frustrated murder, arson at falsification of documents. Walang piyansa ang mga kribing ito. Tinitiyak ko sa inyo mabubulok siya sa kulungan. Nakahinga ng maluwag si Tiffany. Napasandal siya sa unan habang pinagmamasdan ang kanyang ina at si Tyrone na mahimbing pa ring natutulog. Nang umalis ang direktor at ang abogado upang asikasuhin ang mga huling papeles, naiwan silang dalawa sa loob ng silid. Lumapit si Arthur sa gilid ng kama, dahan-dahang naupo at tinitigan ang mukha niya. Tiffany, alam ko nagsimula tayo sa maling paraan. Naging striktong boss mo ko at naging biktima ka ng kasamaan ng taong malapit sa akin. Pero sa tinagal-tagal natin magkasama sa opisina, bago ko pa man malaman ang tungkol kay Tyrone, unti-unti mo nang binabago ang matigas kong puso. Nakangiting patuloy ni Arthur habang dahan-dahang nilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Tiffany. Pero ang alam ko ngayon, ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi lang dahil ikaw ang ina ng anak ko, kundi dahil ikaw ang babaeng mahal ko. Di na napigilan ni Tiffany ang kanyang emosyon at mabilis niyang niyakap si Arthur. Sa kabilang banda, ang bulwagan ng sala ng Regional Trial Court ay napuno ng ingay ng mga reporter at mga sulyap ng publiko. Ang kaso laban kay Chloe at Brian naging sentro ng pansin ng buong bansa. Sa gitna ng courtroom nakaupo sa tabi ng kanyang mga abogado si Chloe. Ang dati nitong marangya at perpektong anyo tuluyan ng naglaho. Nakasuot ito ng kulay kahel na bilanggong uniform. Ang buhok gulo-gulo at ang kanyang mga mata may maitim na bilog dahil sa puyat at takot. Sa tabi nito si Brian na nakapusti sa paampanga dahil sa suntok ni Arthur at may nakakabit na posas sa mga kamay. Sa kabilang panig naman, nakaupo ng tuwid at puno ng dignidad si Arthur. Sa tabi nito ay si Tiffany. Wala nang gasa sa kanyang noo at tanging isang maliit na peklat na lamang ang natira. Sa likod nila nakaupo si Aling Mildred habang mahigpit na karga ang natutulog na si Tyrone. Tumayo ang lahat para sa pagbasa ng hatol, anunsyo ng court sheriff. Tumahak ang tugon ng hukom patungo sa kanyang mataas na upuan. Seryosong mukha habang inaayos ang kanyang salamin at binubuklat ang huling pahina ng desisyon. Ang buong silid na balot na nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ang mabilis na paghinga ni Chloe na halata mong kinakabahan. Sa kasong criminal case number 2026-4452 para sa kidnapping with ransom at frustrated murder, panimulan ng hukom. Matapos suriin ng korteng ito ang matitibay na ebidensya na patunay ng prosekusyon nang walang kahit anong bahid ng duda ang pagkakasala ng mga akusado. Tumingin ng matalas ang hukom kay Chloe na ngayon nagsisimulang manginig ang mga labi.
Hinggil sa akusadong si Chloe, ang korteng ito ay nagpapataw ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay ng pagkabilanggo para sa kasong kidnapping at karagdagang 12 taon para sa kasong frustrated murder at arson. Walang kaakibat na pribilehiyo para sa piyansa o maagang paglaya. Iniuutos din ng korte na bayaran niya ang halagang 5 milyong piso bilang danyo sa pamilya ng biktima. Hindi maaari, nagkakamali kayo. Biglang nagwala si Chloe. Tumayo ito at pilit na sumugod patungo sa kinaroroonan ni na Arthur at Tiffany, ngunit mabilis siyang hinawakan ng 3 babaeng gwardya. Arthur, patawarin mo ako. Minahal naman kita, di ba? Tiffany, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang umagaw sa buhay ko. Manahimik ang akusado o mapapatawan ka ng contempt of court. Seryosong babala ng hukom. Di lumingon si Arthur kay Chloe. Ang kanyang mga matay na natiling nakapako sa harapan, malamig at walang pakiramdam para sa babaeng sumira sa kanyang tiwala. Para naman sa akusadong si Brian Almeda, pagpapatuloy ng hukom. Dahil sa kanyang pagiging kasabwat at sa paggamit ng ilegal na armas, siya hinahatulan ng 20 taong pagkabilanggo sa New Bilibid Prison. Habang hihilahin ng mga pulis si Chloe palabas ng courtroom, patuloy ang pag-iyak at pagsigaw nito. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng mga Buena Vista at kamkame ng kayamanan ng kumpanya ay tuluyan ng natupad. Ngunit sa loob ng isang madilim at malamig na selda kung saan gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang makalabas sa mga akusado, humarap ang mga reporter kina Arthur at Tiffany. Nagsulputan ng mga flash ng kamera, ngunit tinaharangan sila ng mga tauhan ng security na si Mark upang bigyan ng espasyo ang pamilya. Humarap si Arthur sa mikropono ng may buong otoridad. Ang hustisya ay nakamit na ng aking pamilya ngayon. Nais kong linawin sa publiko na si Tiffany Cabrera ay hindi lamang aking sekretarya. Siya ang aking magiging asawa at ang tunay, legal at biological na ina ng aking anak na si Tyron. Simula ngayon, sino mong magtatangka na gambalain ang katahimikan ng aking pamilya, haharapin ang buong lakas ng Buena Vista Group. Matapos sa maikling pahayag, inakbayan ni Tiffany habang karga niya ang nagising na si Tyron. Naglakad sila palabas ng gusali ng korte. Sinalubong ng sikat ng araw na tila ba nagbabadya ng isang panibagong simula. Mommy, Daddy, aalis na po ba tayo? Tanong ng bata habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Oo, anak. Nakangiting sagot ni Tiffany. Aalis na tayo. Pupunta na tayo sa lugar kung saan walang makakasakit sa atin. Isang napakagandang hapon ang sumalubong sa mga bisita sa Manila Cathedral, ang makasaysayan at marangyang katedral sa Intramuros. Ang loob ng simbahan na pupuno ng kakaibang solemnidad at ang marubdob na tugtog ng dambuhalang pipe organ ay umaalingaw-ngaw sa matatayog na kisaming bato. Ang mahabang lakaran o aisle napapalamutian ng mga sariwang puting rosas, naglalaki ang kandila at mga mamahaling kristal na nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngayong araw ang nakatakdang pag-iisang dibdib ni na Arthur Buena Vista at Tiffany Cabrera. Matapos ang isang taon ng pag-aayos sa lahat ng legal na usapin at pagpapatibay sa kanilang samahan, sa wakas, narito na sila sa harap ng banal na dambana upang selyuhan ang kanilang pag-iibigan sa simbahan. Nakatayo si Arthur sa dulo ng altar, suot ang kanyang perpektong puting terno. Mas lalo siyang naging makisig, ngunit ang pinakamasining na bahagi ng kanyang itsura ay ang abot ng ngiti at ang mga matang nakapako sa malaking pinto ng katedral. Sa tabi niya ang 4 na taong gulang na si Tyron na napakagwapo sa kanyang maliit na tuxedo bilang ring bearer. Maya-maya, bumuka sa malalaking kahoy ng pinto ng simbahan. Doon tumambad si Tiffany. Nakasuot siya ng isang simple ngunit napakarangyang kasuotan na gawa sa mamahaling lace na bumabagay sa kanyang hubog. Habang ang mahabang belo nito ay dahan-dahan humahantong sa sahig. Habang maingat siyang naglalakad hawak ang kanyang ina, di mapigilan ni Tiffany ang mapaluha. Ang bawat hakbang niya sa mahabang simbahan ay tila ba pagbabalik tanaw sa lahat ng kanyang tiniis. Mula sa pagiging surrogate mother hanggang sa pagiging isang inang kinilala at minahal na isang kilalang tao. Nang makarating siya sa dambana, maingat na kinuha ni Arthur ang kanyang kamay mula kay Aling Mildred. Alagaan mo ang anak ko, Arthur? Nakangiting bilin ng matanda. Higit pa sa sarili kong buhay, ma?
Tapad na sagot ni Arthur bago hinarap si Tiffany. Nagsimula nga ang seremonya ng kasal, puno ng taimtim na panalangin at basbas ng pari sa loob ng sagradong katedral. Nang sumapit ang oras para sa palitan ng kanilang mga sumpa, hinawakan ni Arthur ang magkabilang kamay ni Tiffany at diretsong nakatitig sa mga mata nito. Tiffany, panimula ni Arthur. Nagsimula tayo sa isang malaking kasinungalingan ng iba at sa isang pagkakamali sa laboratorio na hindi natin ginusto. Akala ko noon ang surrogacy ang kukuha ng lahat sa akin, ngunit hindi ko alam yon palang paraan ng tadhana para ibigay sa akin ang pinakamalaking biyaya ng buhay ko, ikaw at si Tyrone. Patawad sa mga araw na naging striktong boss mo ko at salamat dahil naging kanlungan ka ng anak natin nung panahong tinapon siya ng mundo. Pinapangako ko sa iyo, sa harap ng Diyos at ng anak natin na simula sa araw na to, ikaw na ang aking unahan at dulo. Poprotektahan kita, mamahalin, at hindi ko hahayaang dumanas ka ng kahit anong hirap ng mag-isa. Nakangiting tumango si Tiffany. Huminga siya na malalim bago binitawan ang kanyang sumpa. Arthur, nang tanggapin ko ang pagiging surrogate mother, ang tanging layunin ko lang isalba ang buhay ng mama ko. Handa akong isuko ang bata dahil alam kong yun ang kontrata. Pero hindi ko alam na ang batang binigay sa akin ay ang sarili ko palang dugo at ang ama ay mga lalaking lihim kong mamahalin. Salamat dahil hindi mo kami binitawan nang malaman mong katotohanan. Salamat dahil pinaglaban mo kami sa bingit ng kapahamakan. Di man perpekto ang simula ng ating kwento, ang pagmamahal mo naman ang naging pinakamatibay kong kanlungan. Ikaw ang aking boss, ang aking bayani at ngayon ang aking asawa. I do. Sabay nilang bigkas ng hilingin ng pari ang kanilang pagtanggap. Inihahayag ko na kayo bilang mag-asawa. Arthur, maaari mo nang hagkan ang iyong may bahay, wika ng pari. Dahan-dahang tinaas ni Arthur ang belo ni Tiffany at sinalubong ang mga labi nito ng isang matamis, marahan at tahimik na halik sa tapat ng altar, na sinabayan ng malalakas na palakpakan at iyawan ng mga besita na umalingaw-ngaw sa buong katedral. Maya-maya lumapit si Tyrone, yumakap sa mga binti ng kanyang mga magulang, dahilan upang buhatin siya ni Arthur. Sa huli, sila'y naging isang ganap at masayang pamilya sa loob ng sagradong tahanan ng Diyos. Special Chapter. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng silid tulugan ay may dalang kakaibang init. 2 taon nang nakalilipas mula nang ibaba ng korte ang hatol kay Chloe at Brian at 1 taon na rin mula na mag-isang dibdib sina Arthur at Tiffany. Ngayong araw ang mansyon ng mga Buenavista muling nababalot ng abalang preparasyon, hindi para sa isang formal na pagtitipon ng mga negosyante kundi para sa ikalimang kaarawan ng munting si Tyrone. Sa lawak na bakuran ng mansyon, abala ang mga organizer sa pag-aayos na isang simpleng safari team party na personal hiniling ng bata. Walang mga mamahaling chandelier o formal na upuan. Sa halip may makukulay na lobo, maliliit na tent para sa mga kalaro ni Tyrone at mahabang hapag na puno ng mga paboritong pagkain ng mga bata. Sa loob ng kusina, suot ang isang simpleng puting t-shirt at shorts, seryosong nakatitig si Arthur sa isang malaking mangkok ng chocolate frosting. Ang kilalang mayamang tao na walang takot na pumipirma ng bilyon-bilyong kontrata ay pawis na pawis ngayon habang hawak ang isang spatula. Arthur, baka naman matunaw ng frosting sa tindi ng titig mo. Natatawang sulyap ni Tiffany habang nagpupunas ng mga baso sa tabi. Hindi ko maintindihan, Tiffany. Seryosong sagot niya habang maingat na naglalagay ng icing sa gilid ng cake na sila mismong nag-bake. Mas madali pang i-audit ang buong Buenavista Group kaysa siguraduhin pantay ang nakapagkakalagay nitong chocolate sa cake ng anak natin. Humalakak si Tiffany at lumapit sa asawa. Kinuha niyang spatula mula sa kamay ni Arthur at marahang pinantay ang icing sa ilang galaw lamang. Kasi naman, dinadaan mo sa puwersa. Sabi ko sa iyo, lambing lang ang kailangan eh. Napatitig si Arthur sa kanyang asawa. Sa isang iglap, kumuha siya ng counting icing gamit ang kanyang daliri at mabilis tong pinahid sa dulo ng ilong nito. Arthur? Gulat na saway ni Tiffany, ngunit bago pa siya makaganti, mabilis na siyang hinila ni Arthur sa bewang at kinulong sa kanyang mga bisig. Sabi mo lambing ang kailangan, bulong niya rito. Happy 2nd anniversary ng ating bagong buhay, aking reyna. Sus! Nakatsamba ka lang ng nakaw na halik eh. Nakangiting sagot ni Tiffany.
Ngunit sinandal pa rin ang kanyang ulo sa malapad na balikat ng asawa at muling hinagka ng kanyang labi. Naputol lang kanilang nambingan nang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Aling Mildred, hawak ang kamay ng nagtatakbong si Tyrone. Nakasuot na ang bata ng kanyang maliit na explorer hat at may bitbit na teleskopyong laruan. Mommy, Daddy, narito na po si Lolo Mark at ang mga bisita. Masayang sigaw ni Tyrone. Wow, ang gwapo naman ng explorer natin. Binuhat ni Arthur ang anak at hinagkanto sa pisngi. Habang pinupunasan naman ni Tiffany ang ilong niyang may tsokolate. Anda ka na ba sa party mo, anak? Opo, Daddy. Sabi po ni Lola Mildred, ako daw po ang pinakamalakas na explorer dahil meron akong pinakamagiting na mommy at daddy. Wika ng bata na napatingin pa sa kanilang dalawa. Sinong mag-aakala na ang batang minsan niyang iniyakan sa loob na isang madilim na silid dahil akalang ipagkakait sa kanya ng tadhana ay narito ngayon, lumalaking masaya, malusog at puno ng pagmamahal. Maya-maya lumabas silang lahat patungo sa hardin. Sinlubong sila ng mga palakpakan at bati ng kanilang mga malalapit na kaibigan at tapat na mga tauhan. Habang pinapanood ni na Arthur at Tiffany ang kanilang anak na masayang naglalaro sa ilalim ng liwanag ng araw, magkahawak kamay nilang hinarap ang direksyon ng hangin. Ang kanilang kwento hindi na trahedya at kasinungalingan. Ito na ang isang buhay na patunay na ang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok ay palaging makakatagpo na isang masagana, payapa at permanenteng kanlungan. Aral ng kwento. Ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina at magulang ay hindi nasusukat sa kontrata, yaman o kasakiman, kundi sa wagas na sakribisyo at pagmamahal. Pinakita sa kwento ng kasamaan at kasakiman, kahit gaano katuso at kayaman ang gumawa nito, hinding-hindi magtatagumpay laban sa kasakiman, kapangyarihan at katotohanan. Ang tadhana ay merong sariling paraan upang ituwid ang mga pagkakamali ng tao at ang pag-ibig na binuo sa katapatan ay palaging makakatagpo ng sarili nitong kanlungan sa huli.